Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang mga pag-ulan dito sa ilang bahagi po ng Southern Luzon and Eastern Visayas. Dulot pa rin yan ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na northeast monsoon at ang mainit na easterlies. Yung ating northeast monsoon or amihan malakas pa rin po at nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Luzon at unti-unti na nagdadala ng pagbaba ng temperatura lalo na po sa madaling araw. Habang ang easterlies naman ay siya nagdadala pa rin ng mainit na panahon dito sa ilang bahagi po ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao na meron din mga pulupulong pag-ulan. Wala naman tayo nakikita pa rin na bagyo or low pressure area na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 3 araw. Asahan pa rin po ang pinakamaulang panahon dito sa may Bicol Region and Quezon. Kung dito po sa Luzon, epekto pa rin po yan ng shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hangin. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa kung magpapatuloy ang malakas na mga pag-ulan doon. Sa ating mga kababayan naman po dito sa may Cagayan Valley, Aurora, Kalinga, and Apayao, magdala po ng payong kung lalabas pa rin ang bahay ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon or amihan. In nature po, light to moderate rains po tayo. Habang dito naman sa natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan in general ang iiral dulot po yan ng northeast monsoon. Mas madalas ang mga pag-ulan dito sa may Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon. Yan po ay dahil sa amihan. Yung mga kalapit na bayan dito po sa may Quezon, kagaya na lamang dito sa Rizal and Laguna, at iba pang probinsya dito sa may Cordillera Region, mataas din po ang tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. In terms of temperature, kung dito sa Metro Manila, bumababa na po, lalo na sa madaling araw. Possible ngayong araw hanggang 22 degrees Celsius na minimum temperature. Habang sa Baguio naman, posibleng bumaba into 13 degrees Celsius. Maaaring mas mababa pa dun sa ibang lugar dito sa may Benguet, at dito rin sa may Ifugao and Mountain Province. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, pinakang uulanin dulot ng shear line ay ang Eastern Visayas na po, no? Itong buong Eastern Visayas, asahan yung minsan malalakas sa mga pag-ulan at mga thunderstorms na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Magantabay po sa ipapalabas natin na advisories and heavy rainfall warnings. Sa natitirang bahagi po ng Visayas, may mga pag-ulan na as early as this morning dito po sa may parting Panay Island. Epekto po yan ng northeast monsoon or amihan, asahan yung mga may hinang pag-ulan doon. But for the rest of Visayas, central portion, itong Negros provinces, asahan yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. May mataas na tsansa rin po ng mga pulupulong ulan, lalo na sa may northern Negros and northern Cebu. Pagsapit ng hapon, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may southern portion of central Visayas. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, halos katulad pa rin po ng weather conditions as yesterday ang iiral, bahagyang maulap at minsan maaraw naman ang kalangitan. Meron lamang mga pulupulong ulan dito sa may Davao Region at bahagi ng Sorsogon sa umaga. Then meron mga localized thunderstorms naman po, lalo na sa may Caraga Region and Davao Region, pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Pagdating sa temperatura, asahan yung sa Metro Cebu between 26 to 30 degrees Celsius lamang, habang mainit dito po sa may southern portion of Mindanao. Please take note po sa may Davao hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga City hanggang 35 degrees Celsius. So stay hydrated po at magdala rin ng payong pananggalang naman sa init. Dahil po sa pagbaba pa rin po ng northeast monsoon natin or paglakas dito sa parting Visayas, asahan po yung gale warning o yung matataas na alon dito sa may northern and eastern coast of northern Samar, sa eastern coast of eastern Samar, at dito rin po sa may northern and eastern coast of Catanduanes, hanggang 4.5 meters po ang taas sa mga pag-alon doon. Delikado sa maliliit na sasakyang pandagat. Imagine po ninyo na sa 1.5 palapag po ng gusali na taas sa mga pag-alon ito. Pero take note din po, no, sa natitirang baybayin po ng Luzon and Visayas, magiging maalon din po, possible yung hanggang 4 na metro dito sa may baybayin po ng Quezon, dito sa may baybayin po ng Oriental Mindoro and Romblon, habang sa may Ilocos Region, possible yung 3.5 metro taas pa rin ng mga pag-alon dahil sa pagpapatuloy ng northeast monsoon hanggang sa weekend. Sa malaking bahagi ng Luzon, in the coming days, asahan pa rin pong epekto ng northeast monsoon or amihan. So yung ating shear line dito sa may Bicol Region, posibleng bumaba dito sa may Visayas. So ibig sabihin ng Bicol Region, pagsapit po ng Linggo at Lunes, ay mag-i-improve naman yung weather doon. But for the entire Luzon, in general po, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng iiral, nasasamahan ng mahina pag-ulan kung dito sa may eastern side, yung mga facing the Pacific Ocean, at meron lamang pulupulong mahinang ulan for the rest of Luzon. So kung dito sa Metro Manila, 3 sunod-sunod na araw na bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan and minsan mababa yung tsansa lamang ng pag-ulan. Bagay dito sa Baguio City, magiging maaraw ang umaga, ideal po sa ating pamamasyal at mababa rin ang tsansa ng mga pag-ulan.
Dito sa Legazpi City in particular, sa may southern portion of Bicol, maulan pa rin bukas, mag-i-improve ang panahon pagsapit ng linggo at magpapatuloy hanggang sa Lunes. Sa ating mga kababayan naman sa Visayas, tulad ng nabanggit natin kanina, magiging maulan po sa may eastern portion at minsan malalakas po ito over the weekend. Magdala ng payong kung kinakailangan at makipag-coordinate sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung may mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Visayas, itong central portion like Metro Cebu, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan ng iiral hanggang sa kalagitnaan po ng Enero, habang dito naman sa may Panay Island, pinakang uulanin pa rin itong Capiz and Aklan kung saan kabilang po ang Boracay. Ang mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan doon, habang sa Iloilo City, madalas din ang mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at gabi for the next 3 days. Panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, bababa pa yung shearline po pagsapit po ng Linggo at Lunes. So ibig sabihin, pagsapit po ng Linggo, magkakaroon na ng mga pag-ulan itong Caraga Region and Davao Region, and posible pagsapit po ng Lunes, bahagi na rin po ng Northern Mindanao Region ay magkakaroon din ng mga pag-ulan doon. So mag-ingat po sa mga banta ng baha at landslides at magdala rin po ng payong. But by tomorrow, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Mindanao. And please take note, magiging mainit pa rin po lalo na sa may western sides, itong Cotabato City, General Santos City, and Zamboanga City. Possible ang maximum temperature na 34 to 35 degrees Celsius. Ang araw ay sisikat pa rin 6:24 ng umaga at lulubog 5:44 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sana naman panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.